Sa hearing para sa kanilang budget, nausisa ang Labor Department sa kung posible bang magpatupad muli ng dagdag sahod. Ang sagot sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Dagdag sahod at proteksyon para sa mga manggagawa, ang panawagan ng mga grupong nagprotesta kasabay ng pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 40 billion pesos na panukalang budget ng Department of Labor and Employment para sa 2024. Mas mababa yan ng 7 billion sa budget ngayong taon. Nitong Hulyo nagkaroon ng 40 pisong wage hike sa Metro Manila na ayon kay Gabriela Representative Arlene Brosas ay napakababa raw. Base sa batas, isang beses lang pwede magkaroon ng wage hike sa loob ng isang taon, pero na lang kung mayroong extraordinary circumstances. Tanong ng ilang mambabatas, hindi pa ba extraordinary ang sitwasyon ngayon na napakataas ng presyo ng mga bilihin para magkaroon muli ng wage hike? Patuloy na tumataas yung presyo ng mga bilihin. Pangalawa po, historically, nagiging mas productive yung ating workers. Pataas po yung trend nun, pero yung real value ng wages, stagnant. Pangatlo, Mr. Speaker, sabi po ng DA yung poverty ngayon can be considered as a calamity. Hindi rin ho answer na itaas natin ang minimum wage para po tumaas yung standard of living ng ating mga kababayan. Kung mababa ho yung productivity natin, wala ho tayong paghuhugutan ng increase sa wages at magre-result lang ito sa mas mababang employment. Ang ating mga mamumuhunan ay kailangan ho nilang kaltasin sa kanilang overall cost yung hong idadagdag natin na sahod sa mga manggagawa. Hindi po madaling gawain o tungkulin ang balansehin o timbangin ang kalagayan, pangangailangan ng atin pong mga manggagawa. Ganun din naman po sa kakayahan, kapasidad ng atin pong mga namumuhunan at bahagi doon po ang aming konsiderasyon ang magiging implikasyon sa level ng employment. May dinidinig din daw ang NWPC na iba pang wage hike petition para sa ibang lugar. Sabi pa ng Labor Department, magkakaroon ng libo-libong bagong trabaho bunga ng mga biyahe ng Pangulo sa ibang bansa. Humigit kumulang po ang kanyang nabanggit sa akin ay mga 100,000 daw po. Subalit nakikita po rin po namin na kalamihan po dito ay nandun sa tinatawag na lower paying categories. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.